Trump mga kapatid, binomba ang isang underground facility dito sa Strait of Hormuz. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a So itong videong panonoorin natin mga tol ay mula kay John Reps, no? At syempre bago natin to simulan mga kapatid, no, hinihikayat kita, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. So ito pag-uusapan natin ngayon dahil binomba daw ng Amerika mga kapatid, no, gamit ang isang 5 tons, no, na deep penetrator itong Strait of Hormuz mga kapatid, no. Panoorin natin. Inakusahan ng top security official ng Iran na si Ali Larijani. Ito si Ali Larijani mga kapatid, ito lang yung katotodas lang, no, nitong nakaraan na parang hindi isa pinaka, no, top official ng Iran. No, madalas natin siya nakikita sa mga interview dito sa Iran, pero ngayon tinodas na rin siya ngayon ng Israel at saka ng Amerika. Noong Lunes, ang mga bansang Islamiko ng pag-abandona sa Iran sa panahon ng digmaan laban sa Amerika at Israel. Pinuna din ito ang United Arab Emirates dahil sa paglalarawan sa Iran bilang isang kaaway at pagsuporta nito sa Amerika at Israel. Nagbanta rin ito sa Israel na hindi umano titigil ang Iran hanggat hindi nabubura sa mapa ang Israel. Ngunit isang araw lang matapos ang mga pahayag at pagbabanta na yan ni Ali Larijani, abay kinumpirma na kahapon ni Israeli Defense Minister Katz na si Ali Larijani ay kanila na umanong tinodas sa pamamagitan ng airstrike. Ang galing talaga ng intel ng ng Israel mga tol. Hindi mo alam kung saan nila nakukuha o talagang ganun ka-advance yung technology nila at lahat ng target nila mga tol precise kung nasaan at nalaman nilang nandoon ka, talagang hindi sila magdadalawang isip at hindi na nila palilipasin ang pagkakataon. No, talagang matotodas. Kaya nga yung supreme leader ng Iran mga tol, yung bago yung anak ni Khamenei, is magpahanggang ngayon hindi pa rin daw nakikita in public. No, sabi ko nga nitong nakaraan sa ating reaction, mas mabuti na yung ganun. No, nagtatago na lang siya kasi pag nalaman ng Israel o ng Amerika kung nasan siya, no, kahit na sino pang kasama niya kahit nga may kasama siyang mga bata, talagang wala nang pakialam itong mga to. Talagang gagamitin na nila yung pagkakataon na yun, damay-damay na lahat. Yun nga lang yung nakakalungkot mga tol, no. Yun yung nakakalungkot sa tagpong ito ng digmaan. Kasi talagang maraming casualties. Actually, napakarami ng mga civilian dito ang nasawi talaga. Pero di ba, mabalik tayo rito sa usapan na to mga tol. Marami ring kumakalat mga kapatid na nasawi na daw si Netanyahu. Pero lahat ng mga haka-haka na yon ay tuluyan ng nabura matapos ang press con ni Netanyahu kaharap ng mga international media. So sa harap ng mga international media mga tol, hindi na AI yun mga tol kasi nasa harap na siya ng mga totoong tao. Next time pag-usapan natin yon. Balik muna tayo rito. According to Israel's defense minister Israel Katz, top Iranian official Ali Larijani is dead. Si Ali Larijani ay makapangyarihang tao at isa sa nangungunang opisyal ni Ayatollah Ali Khamenei. Siya ang nagpaplano at nagdidesisyon tungkol sa seguridad ng bansa. Ganito pala kalaki tong taong to mga tol. Siya rin ang parang boss ng mga commander ng lahat ng militar at siya din ang nagpaplano kung paano pababagsakin ng Amerika. Kaya kung mapapansin ninyo, no, mula nung magsimula tong gera na to sa Iran mga tol, talagang almost lahat mga kapatid ay winipe out na ng Israel at ng Amerika. Lahat ng mga officials, lahat ng leader, 'di ba? Noon pa man ang tinatarget nila mga general, mga scientist, 'di ba? So ngayon eto, yung mga talagang top officials at hindi basta-bastang tao talaga yung tinatarget nila. Bago siya matodas ay nauna nang nagpost ang dating advisor ni Netanyahu ng kanyang larawan kung saan makikitang mayroong isang lalaki na nakabilog sa kanyang likuran na para bang isang clue na alam ng Israel kung nasaan ito, ngunit tila binaliwala nila ito.
Kasama niyang tinodas ng Israel ay ang commander ng Basij Resistance na si Brigadier General Ebrahim Murtaza Vinasab at ang isa pang commander ng Basij Unit na si Ghulam Reza Sulaimani Tatlo agad oh. na dati nang nagsabi sa isang interview na 10 araw lang umano tatagal ang Israel habang 30 days naman ang Amerika kung sakaling mga hasilang labanan ng Iran. Anong masasabi ninyo tungkol doon? Sabi daw nito, 10 araw lang tatagal ang Israel, 30 days ang Amerika kung mangangahas silang labanan ng Iran. No, anong masasabi ninyo doon? Ngayon, todas na siya mga tol. Habang 30 days naman ang Amerika kung sakaling mga hasilang labanan ng Iran. Pero parang baliktad ata ang nangyari. Ali Larijani is dead. That's the news Israel's defense minister confirmed today following an overnight strike in Tehran. The killing of Larijani will be a significant loss for the Islamic Republic and its institutions. He was the secretary of the Supreme National Security Council, the body that coordinates Iran's defense security and foreign policy decisions. Chaired by Iran's President Masoud Pezeshkian, you can think of Larijani as the engine behind the body. The US government said he played a key role in the violent crackdown on the nationwide uprising in January. Labeled a moderate conservative, he was a former IRGC member and a Speaker of the Parliament for 12 years. He also led negotiations on Iran's nuclear file in the mid-2000s. More recently, Western outlets had identified Larijani as a rising central figure in Iran's wartime leadership, pivotal to Tehran's contingency planning. Taken together, that made him a key and recognizable node in Iran's power structure. Now it remains to be seen, with his loss, how much strain the system can absorb. Sa dami ng military officials ng Iran ay kakaunti na lamang ang natitira dahil sa walang humpay na atake ng Israel at Amerika. Base sa ulat ng Iran International ay nanganganib ngayon ang buhay ng mga natitirang opisyal, kabilang dito ang Pangulo ng Iran na si Pezeshkian at ang Foreign Minister nito na si Abbas Araghchi. Kaso wala naman sila sa Iran. Ito alam ko si Abbas Araghchi wala siya sa Iran ngayon eh. Yun lang ang pagkakaalam ko Kasi kung nasa Iran to ngayon mga tol, malamang isa talaga to sa tatargetin ng Israel. Pero syempre dahil wala siya sa Iran, hindi naman ibig sabihin ligtas siya dahil hindi natin alam baka may mga sumusubaybay na sa kanya. Pero siguro hindi naman to gagalawin sa ibang bansa, di ba? Kung saan napaulat na nakatanggap na ng mensahe dahil sa ginawang hacking ng Israel. Ayon sa ulat ay binalaan ito ng Israel sa isang text message kaugnay sa mga pagpapakalat nito na maling impormasyon. Habang ang ilang mga bansa naman sa Middle East tulad ng United Arab Emirates, Saudi Arabia at Bahrain ay hinikayat ang administrasyong Trump na tapusin na ang Iran dahil naniniwala silang banta ang Iran dahil sa ginawang pagdamay ng Iran sa kanilang mga bansa. Dati nang sinabi ng UAE na gusto nitong sumali sa gyera upang gumanti sa ginawa ng Iran pero hindi ata ito aprobado ni Trump. Sa isang interview naman sa Kuwait ay tinanong ang isang opisyal kung sino ang mas nagbabanta sa Kuwait, Israel ba o Iran. Ang kanyang malinaw na sagot ay Iran. Anya, binobomba ng rehimeng Iranian ang mga karatig bansa nito at tinatarget ang mga sibilyang infrastruktura. Pinapalala ang karahasan at kawalang tatag at inaarmasan ng mga teroristang proxy sa buong rehiyon. اليوم من هو الأخطر على العالم So ito mismo yung interview العربي إسرائيل أو to the Arab world. Basahin natin mga tol إيران؟ Israel o Iran. Sabi niya Iran. Iran sabi niya ganun. Sa ng mga teroristang proxy sa buong rehiyon. اليوم من هو الأخطر على العالم Who is more dangerous to the Arab world? Yun ang sabi ng interviewer. Sino ang mas delikado para sa Arab world? Israel o Iran? العربي إسرائيل أو إيران؟ إيران. أخطر من إسرائيل. More dangerous than Israel? Yes, نعم. sabing ganun. إيران في أفريقيا، إيران في لبنان، إيران كانت في سوريا وقتلوا الناس وقتلوا الأطفال. إحنا إيران جيرانهم صواريخهم طاحت علينا. شفت صواريخ إسرائيلية طاحت علينا؟ لم نشاهد صواريخ إسرائيلية طاحت علينا. إحنا اللي ضربنا إيران، اللي تجسس علينا وضرب ناقلاتنا إيران، الذي عمل خلايا تجسس وخلية العبد لإيران، الذي فجر المقاهي الشعبية عندنا في الثمانينات جماعات تابعة لإيران. إيران تقول أنها سوف تسترد الإمبراطورية الفارسية. Samantala, Hindi sa akin galing yun mga tol Pinanood lang natin kung ano yung sinabi mismo nun mga tol.
Labis na sumama naman ang loob ni Trump sa ilang mga bansa na miyembro ng NATO matapos siyang tanggihan ng ilang mga kaalyado nito na magpadala ng mga barkong mag-escort sa mga oil tanker na tatawid sa Strait of Hormuz. Ang NATO o North Atlantic Treaty Organization ay itinatag upang magsanib puwersa kapag mayroong umatake sa kanila. Sa Yun lang, magsanib puwersa, sabing ganun. Pero dito mga tol, is parang nasubukan ni Trump kung ano yung uri ng pagsasanib puwersa na hinahanap niya mga tol. katunayan, Amerika ang may pinakamalaking defense spending sa NATO na nagkakahalaga ng 997 billion US dollars. Sobrang laki nito So, grabe, sobrang laki nga naman talaga. kung ikukumpara sa Germany, United Kingdom, France at Poland. Wala pa sakaling kingan, tingnan mo hindi nga lang umabot ng 100 billion, di ba? Germany 93.7, pinakamataas na 'yon, second. Pero ang Iran, ang United States 997. Mas mataas pa ngayon dun sa 97 Tapos may 900 pa. Nito kung ikukumpara sa Germany, United Kingdom, France at Poland. Ang Amerika ay marami ding base militar sa Europa para sa kanilang seguridad. Nagalit naman ang NATO chief na si Mark Rutte dahil sa pagtanggi ng ilang European at sinabing kung wala ang Amerika ay wala silang kakayahang depensahan ng kanilang bansa. So when President Trump is doing good stuff. doing good stuff, I will praise him. And I don't mind him publishing text messages. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. And the US is not only in NATO to prevent a mistake after the First World War, not to re-engage with Europe. And then again, the long arm of history reaching out to the US again in the Second World War, as Churchill famously said in his speech in 1941 in the US Congress. They are also in NATO because for the US to stay safe, and by the way, Arctic region is evidence here, they need a secure Arctic, they need to secure Euro-Atlantic, and they also need to secure Europe. So the US has every interest in NATO as much as Canada and the European NATO allies. But for Europe, if you really want to go it alone, and those of you who are planning for that, forget that you can ever get there with 5%. It will be 10%. You have to build up your own nuclear capability. That costs billions and billions of euros. You will lose then, in that scenario, you would lose the ultimate guarantor of our freedom, which is the US nuclear umbrella. Good luck. Isa sa mga Good luck. miyembro ng NATO na mabilis na tumugon sa kahilingan ni Trump ay ang Estonia at sinabing magpapadala ito ng mga barko sa Strait of Hormuz para i-escort ang mga sibilyang oil tanker na natatawid. At So meron palang tumugon, etong Estonia, no? Sila yung tumugon doon sa panawagan ni Trump. bago pa man ang hiling ni Trump ay nauna na ding nagpahayag ang Romania na aprobado ang hiling ni Trump. Sa pa to, Romania. Nagamitin ang 5 runway nito upang maglunsad ng mga bombers at fighter jets na aatake sa Iran. Oh. Matagal nang pinoprotektahan ng Amerika ang Europa. Marami rin itong mga warship na nagpapatrolya upang matiyak ang seguridad ng mga bansa dahil naniniwala ang European na banta sa kanilang seguridad ang Russia. Pero in fairness mga kapatid, actually mga tol, hindi ganun ka-importante sa Amerika itong Strait of Hormuz dahil 5% nga lang ng langis nila ang nanggagaling dyan. Hindi naman ibig sabihin na hindi talaga importante. Importante sa kanila yan mga kapatid dahil bilang protection na rin mga kapatid sa pandaigdigan kasi nga 20% mga kapatid ng langis ng buong mundo is dito nanggagaling. So kahit papano may interest doon ang US pero hindi dahil doon nanggagaling yung langis nila Ibang bagay mga kapatid. Pero dahil nga dito sa nangyayaring gera ngayon is naghigpit dyan sa Strait of Hormuz at nararanasan ngayon ng buong daigdig, di ba? Dito pa nga lang sa Pilipinas, alam natin kung anong pakiramdam ngayon Diba? Pero alam ko naman malalagpasan din natin lahat to. Actually, mas matindi pa nga nung COVID
Sa totoo lang, mas mahirap ka nga nung pandemya pero nalagpasan naman nating lahat to. So ngayon, kapit-kapit lang talaga mga tol, matatapos din yan. Amerika din ang pinakamakapangyarihang miyembro ng NATO at sa katunayan kahit magsanib puwersa ang mga bansa sa Europa upang labanan ng Amerika ay hindi pa rin nila kakayanin ng Amerika dahil sa lakas ng militar nito. 997 billion ba naman ng budget eh. Kasunod niyan, agad namang naglabas ng pahayag ang European Foreign Policy Chief na si Kaja Kallas at sinabing hindi daw nila laban yan at isa pa ay wala umano silang barko na may kakayahang mag-escort sa Strait of Hormuz. This is not Europe's war, and this situation in the region. We have the Operation Aspides, as I said, in the Red Sea. The discussion was that it should be strengthened because it doesn't have too many naval assets. It should have more, but the discussion on whether we are also extending this mandate to cover the Strait of Hormuz to go north from the Muscat line, there was no appetite from the member states to do that. As I said, this is nobody wants to go actively in this war, and of course everybody is concerned what will be the outcome. Samantala, kinumpirma naman ng US Central Command na binomba nila ang isang kabundukan sa Strait of Hormuz at winasak ang isang malaking underground facilities ng Iran. Isang underground facilities ng Iran dito mismo sa may Strait of Hormuz mga tol ang binomba ng Amerika. Na naglalaman umano ng mga missiles at konektado sa pag-target sa mga barko sa Strait of Hormuz. Ayon sa report, gumamit ang Amerika ng multiple 5,000 pounds depenetrator bunker buster upang wasakin ang buong pasilidad sa ilalim ng lupa. Operation Day Day 18 ng Epic Fury. Stand by for work, commanding officer. Great out here today so far. Super happy about 460. So nandirito mga kapatid ang aircraft carrier ng Amerika at buhay na buhay pa rin at buong buo pa rin at nag-ooperate. No, at ito'y taliwas doon sa mga kumakalat na bali-balita mga kapatid na nire-report din ng mga social media. Hindi ko alam kung sino yung mga yon, pero sinasabi nilang tinamaan daw ng Iranian drone o Iran missile etong mga aircraft carrier ng Amerika at sabog na daw. Pero dito mga tol, sa Operation Epic Fury Day 18 is buhay na buhay pa rin sila mga kapatid, no? At operational pa rin. Ngayon, dito nga sa pagbomba ng Amerika gamit ng 5 pounds na missile is tinamaan etong underground missile bunker o underground facility ng Iran. Ito ba'y maaapektuhan mga tol yung control ng Iran dito sa paghihigpit dito sa Strait of Hormuz mga tol. Anong sa tingin ninyo? Anong masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba.